whole number, a decimal number, or integer. So, very good lahat nakakuha nun. Ang definition natin sa fraction is a part of a whole. Now, thank you sa mga nag-follow sa atin, no? Ang whole number, yan ay kinocompose ng 0, 1, 2, 3, pataas yan, no? Yung mga walang butal. A decimal number, ito naman siya 1.4, yung mga ganun. Mga decimal. Actually, yung fraction is pwede mo rin siyang i-convert sa decimal. Ang integer naman is yung mga walang butal. Kasama. Yes, pwede. Uy, hello, ice latte. So, yan. Integer naman is negative 4, 0, tapos 1, 2, 3. Okay? Ang mga fraction is mga ganito. Okay? Pwede magkaroon, tama. Pwede magkaroon ng negative, tapos 3/4, 7/3. Tapos meron tayong mix. And then meron naman tayong improper. Ang rational is part, ang fraction is part ng rational, no? Okay? Uy, Sir Jim, good morning. Okay? What is the numerator in a fraction? 2 days kong study yung mga tinuro mo, sir. Very good, no? At least, ano nyo yung mga pinag-aaralan natin dito, no? Prime number, wala tayong prime number ngayon eh. Pero ang prime is, ano yung tawag sabi ng prime? Pag prime is, nadidivide lang siya ng sarili niya at saka ng 1, no? Kapag hindi ka prime, ikaw ay composite, no? So, sabi dito, what is the numerator in the fraction, no? Kung ganito yung fraction natin, yes, Sir Michael, tama yan, no? Ano daw dyan yung numerator? So, very good, no? May nakita na ako dyan, ilan na nagsagot niyan, 5 na. Yung 2, very good. Tawag natin dyan is numerator. Ito naman si denominator. Nasa taas. So, the top of a number. Very good, no? Letter B. Okay? Thank you. Very good. Thank you sa mga nagpa-follow. Ang dami nagpa-follow sa atin. Very good, very good. And, yan, no? Welcome, no? So, ating live. 2 days tayo hindi nag-live kasi 3 days akong nag-exam. Okay. Sorry. Totoo yun. 3 days ako nag-exam. Sabado, Linggo, tsaka nung Friday. 3 major exam ang in-exam ni sir. Kaya ganun. What is the denominator daw, no? Ano naman daw yung denominator? Lahat po ba ng rational number is fraction? No. Lahat ng fraction is rational. Hindi lahat ng rational is fraction. Okay? So, tingnan natin. So, sabi doon, ano daw yung denominator naman? So, very good. The bottom number, ito yun, no? Yung denominator. Denominator. Ito naman si numerator. Okay? Sipag naman yan. Kakasimula lang eh. Janelle eh. 3 pa lang, oh. 60 numbers to. Okay. Thank you. God bless din sa'yo, no? Pati kay kuya mo, no? Kuya mo. Which of the following is a proper fraction? Kailan po kaya hindi nagiging fraction si rational? Kapag ka irrational. Kapag ka whole number. Okay, thank you sa mga nagpa-follow sa atin. No? Very good, no? Thank you, no? Which of the following is a proper? Tingnan natin sagot. Magkakaiba. AC yan. Ano yan? Sino daw si proper fraction dyan? Sino daw? Hala, magkakaiba. ABC na nababasa ko dyan, Okay, sagutan na natin. Pag sinabi natin proper, ito, pansin ninyo, 3/4. Ito naman, 5/3. Ito naman, 7/7. Ito naman, 9/5. So, pag sinabi natin proper, mas mababa dapat yung numerator. Ano ba yung numerator? Yung nasa taas, no? Kesa sa baba. So, mas mababa dapat yung numerator, yung new, kaysa sa deno. Okay? So, si 3/4, nasa satisfy niya yon. Oy, Sir Steve, good evening. No?
Sir Steve, ayan. Teacher din yan, no? Kasama ko sa review center. LCC siya, nagtuturo, no? LCC pa ba, Sir Steve? Na? Good evening, sir. Ayan, mas mababa dapat yung numerator kaysa denominator. So, check si A. Si B ba, mas mababa ba si numerator kaysa kay denominator? No, mali yan. Proper fraction, mas maliit numerator. If improper, mas malaki. Very good, no? Oz, yes, no? Proper fraction is lesser than 1. Very good. Okay? So, pero ang pinaka-definition yung kaysa, ayan, yes, yan. Mas mababa dapat, no? Ito, pantay siya eh, no? Kailangan mas mababa to. Oh, mali. Mali yan. Etong ganito, kino-consider din natin yan na improper. Pag pantay, o kaya, mas malaki. No? Tandaan niya, pag mas malaki pantay. Okay? So, dito, mas malaki siya. So, ito ay, uy, thank you. No? Thank you. Okay? So, yan. Ito naman is improper din, no? So, ang sagot doon, very good letter A, no? Very good letter A, no? Okay? Next. Which of the following is improper? O, ano naman daw yung improper? Thank you sa mga nag-up ng nagpa-follow, no? Ano naman daw yung improper? Sige, 3. Yan, okay, 5 na yung nagsagot. Pag may nagsagot na 5, sinasagutan na natin, ha? Okay. So, which of the following is improper? Kung kanina, no, dito, kailangan naman is mas malaki or mas malaki yung nasa yung numerator. Dapat mas malaki. Yung numerator yung nasa taas kaysa sa denominator. So, mali siya dahil mas maliit siya, no? Ito din, mas maliit. So, yung 7/5, mas malaki si 7 kaysa kay 5, kaya go siya. No? So, ito naman is mas maliit, so mali din siya. Okay? Pag improper, mas malaki dapat si numerator kaysa kay denominator. No? Kailangan greater siya, no? Mas malaki to. Okay? Hanapin na lang yung naiiba. Hindi mo masabi. Sige. Pwede rin naman yun, no? Sir Manuel Nunez, no? Okay? Bakit ganon? Kasi nga, naalala niyo yung definition. Ay! Ito ba? Thank you, Ma'am or Sir Abis, no? Okay, so, ang ano natin dyan, ganito. Bakit ganyan yung definition natin? Kasi, sabi nga natin, di ba, sa number 1 kanina, nakikita niyo yung number 1. No? By the definition, what is a fraction? Sabi niya, part of a whole. Ngayon, kung mas maliit yung numerator kaysa sa denominator, ibig sabihin nun, part lang siya ng whole. O ibig sabihin, hindi siya aabot ng 1. No? Pag kasi nagpantay yan, kunyari, naging 2/2, pantay na siya, magiging improper na siya. Kasi nga, ang definition natin, ito pala. A part of a whole lang siya. No? Kaya pag lumampas siya, naging kunyari, 3/2 na, ganyan. Mas lumaki na yung numerator kaysa denominator, yung definition natin na part of a whole is medyo, nag-iiba, di ba? Nag-iiba siya. Kasi nga, part of a whole dapat, ibig sabihin, kung whole is 1, dapat, siya, lesser sa 1. So, okay? Next. Ay, ito pala yung natin, ha? Hanapin nyo lang sa red, sa blue, tsaka dito, no? Diyan natin ina-upload ang mga natin. Sa red, sa YT, yan yung full tutorial. Ina-upload ko. Pag hindi nyo naabutan yung lesson, dito, ha? Pwede nyo yan, andyan. Yung mga nakaraan, na-download ko pa yun, nahirapan yung TikTok. O, ito naman, what is mixed number? Ano daw yung mixed number? No, nalaman na natin kanina yung improper, no? Nalaman na natin yung improper. Yung proper din pala, no? Yung proper. No? So, ayun, may 5 nagsagot na. Very good, no? So, sabi natin, what is a mixed number? A fraction with mixed number or mixed fraction, no? Pwede rin siyang mixed fraction. Okay, a fraction with numerator larger than denominator. O, sabi natin dito sa A, ano yan? Larger numerator than denominator. Yung 7/3. Ito, tinatawag natin kanina na improper, no? Yung letter B, a whole number and a fraction. So, halimbawa, may whole ka daw, tapos meron kang ganyan.
So, letter B, ayan yung mix. No? Yung tinatawag natin na mix. Ito naman, a decimal number, hindi nga yan. Hindi siya part ng fraction. No? Para siyang ibang representation ng number. No? Yan. Yes. Hindi, magkasama siya ganito. Kunyari, yung nilagay mo dyan, ganyan. Ayan. Para siyang ganyan. Walang quit. No? Integer, ito siya, mga integer. Ay, letter D na pala yun. Decimal, kunyari, 2.3. Tapos yung number, integer, negative 2, 5, 0, yan. Okay? So, ang sagot natin dyan, letter B. Very good, no? Nakita ko lahat, puro tama. Okay? What does equivalent fraction means? O, sige, ano ibig sabihin daw ng equivalent fraction? No? Ano daw ibig sabihin yan pag sinabi mong equivalent fractions? Okay, thank you po sa mga nag-a-up ng ating no. Sa mga nagpa-follow sa atin, maraming salamat. Ako po ulit, Sir Toko, sa mga bago dito, no. Tuturo ko ng math. Pagdating ng mga susunod na araw, bababaan na natin yung oras, hindi na alas 12, no. Mga 7, mga ganun, after ng dinner. Okay, thank you po, no. Pa-follow na lang sa ating YT, sa Blue, tsaka dito sa TikTok natin, no. Para every night, no. Okay? So, what does equivalent fraction mean? Ano daw ibig sabihin nun? What fraction with different values, same values, with different denominators, with different numerators? Okay, ilan na nagsagot? Wag 7, sir. Sasabay, Team Laika. Ayaan mo. Sasabay tayo dun kahit, 7 ba siya? Team Laika pala yun. Wag yun. Ano yun? Institution na yun dito. Gawin natin 8. No? Sige. Same. Okay. Ano natin? Sulat natin. Yung A, different values, kunyari 2/3 tsaka 3/4. Yung B, same value. Yung value ganito yan. Yung C, different denominators, kunyari 2, and tapos D, different numerators. Sige, basta agahan natin, no? Okay? So, ano daw dyan? Letter B. No? Very good. Pag sinabi nating equivalent fraction, tinan nyo to. Magkaibang number sila, pero equivalent yan. Bakit? Pag ni-lowest term mo yung 2/4, lowest term mo, magigi siyang 1/2. Okay? Ganun ang ibig sabihin ng equivalent fraction. Itong different values, different values. Wala siyang tawag. Pag sinabi natin fraction with different denominators, ayan, wala rin siyang tawag. Dito, different numerators, wala rin siyang tawag. Okay? Pero yung fraction na same yung value, different yung pagkakasulat niya, no? Yun ang equivalent fraction, no? Parang lowest term tsaka higher term, no? What is the simplest form of a fraction? Sige nga. Sa mga similar po yung D. Similar yung D. Different numerators. Yeah. Pwede rin siya i-consider. Kung pareho yung kanyang denominator, no, pero iba kanyang kanilang numerator, tawag doon similar. Very good, no? Meron yan, may tanong yan dito mamaya. What is the simplest form of a fraction? Okay, what is the simplest form of a fraction? When numerator and denominator are the same, when numerator is 1, when the numerator of denominator have no common factors other than 1, or D, when the denominator is 1. So, sulat natin yung mga example niyan, no? When the numerator and denominator are the same, kunyari 7/7. Yung letter B naman is when the numerator is 1, kunyari 1/6. Letter C is when the numerator and denominator have no common, so 3/7 kunyari. Yun din naman when the denominator is 1. Ayan. No? Sabi dyan, ano daw yung simplest fraction? Ito, hindi pa siya yung simplest kung ganyan. Di ba pwede natin yan i-convert ng 1? Di ba? So, mali siya. 1/6. Actually, pwede siya. No? Numerator mo is 1. Okay? Pwede rin siya pero hindi yun yung pinaka-definition ng simplest form. Ang pinaka-definition ng simplest form is
when the numerator and the denominator have common factors other than 1. Ibig sabihin, kunyari, ito, para na siyang prime. Ito rin, prime. No? Ibig sabihin, wala ka ng common. No? Common siya. Ngayon, kung hindi siya prime, hindi mo rin siya pwedeng i-divide sa kung saan. Halimbawa, 6/7. Diba? Itong 6, hindi naman siya prime. Pero, hindi mo na siya pwedeng i-lowest term. Wala ka nang pwedeng ipang-divide na common sa kanila. Okay? So, yung ganyan. So, pag ito prime, pwede na rin yun na i-consider na lowest term. Ngayon, etong hindi naman siya prime, yung 6, diba? Composite yan. Ngayon, 7, prime. Pero, wala na tayong makuha na common sa kanila other than 1. No? With the denominator is 1. Ito, hindi pa siya kasi pwede pa siyang 7, diba? Okay? So, thank you sa mga nag-share, no? Very good, letter C. Ang daming nakakuhang ng tamang sagot, no? What is a unit fraction? Thank you sa mga nagpa-follow po, no? Thank you. And, welcome, no, dito sa ating live, no? Tawag ko sa mga regular student na pumapasok dito is regular. Yung medyo minsan pumapasok, minsan hindi naabutan yung ating live is irregular. Yung mga bago, welcome, transferee. Yung mga bagong follow sa atin, no? And, ako Sir Takwa ninyo, nagtuturo ko sa Review Center, Calbalita Review Center. And dito, nagtuturo ko ng math libre, no? Kasi magbigay ng gift, it's, na-appreciate natin yan, no? Okay, ilan na sagot? 3 na. What is a unit fraction? A fraction with numerator 1, a fraction denominator 1, a fraction with numerator equal to denominator, a fraction with numerator greater than the denominator. What is a unit fraction? O yan, magkakaiba sagot Bakit? Magkakaiba sagot? Okay, let's answer this one. 5 na yung nagsagot, no? Nakikita ako. Okay. Pag sinabi natin unit fraction, ano ba yung letter A? Ano ba example ng letter A? Fraction with numerator, sabihin natin 1/6. Yung B, denominator niya, kunyari ganyan. Yung C, numerator equal to denominator, kunyari 8/8. And then yung letter D naman is a fraction with numerator greater than the denominator. No, so, kunyari, 6/5. So, dito, ito yung tamang sagot dyan, no? Ito yung unit fraction, letter A. Okay? Ito, ilo-lowest term natin yung magiging 7. Hindi siya unit, no? Hindi siya. Ito, equivalent yan sa 1, pero hindi unit fraction ang tawag dyan. No? Ito naman tawag natin dito is improper. Kanina, na-discuss na natin yan, no? Okay? So, very good, no? Ang tamang sagot is letter A. Okay? Excuse me. What is the reciprocal of a fraction? The fraction itself, the fraction with numerator and denominator swap, the fraction with numerator doubled, the fraction with denominator, no? So, halimbawa, ano daw yun? Ano daw yan sa mga yan? Ano ang pinagkaiba ng Shelby? What's the difference between unit fraction and proper fraction? Ang unit, kunyari, 1/6, ito, lagi mong numerator is 1. Okay? Lagi mong 1. Ngayon, si proper kasi, ay, kung mako-consider natin na proper to, basta mas maliit yung iyong numerator. No? So, lahat ng unit fraction is proper. Pero hindi lahat ng proper is unit. No, ganun siya i-explain, no? Okay, what is the fraction na? Kunyari, ang fraction natin is 1/2, no? So, A natin, yung fraction itself is 1/2. Yung B, nag-swap daw 2/1. And then, the fraction in numerator doubled. Fraction with numerator doubled. Halimbawa is letter C, naging 4/1. And then, yung letter D mo is denominator mo naging double. So, ang tamang sagot dyan is yung nag-swap, no? Pag sinabi natin reciprocal, yung denominator mo magiging numerator and numerator mo is magiging denominator. Yes, may definition minsan sa CSE, no? Okay? So, hindi lahat yun, puro solving, no? Minsan, may definition din siya. Kaya ko ito sinama. Okay? So, ito ulit yung ating no? I-plug lang natin yung ating YT nasa blue up tsaka itong mismo. Pa-follow na lang. Pwede nyo i-scan yan, na-i-scan yan eh.
Yan yung ating mga ano. Okay? Yung mga nasa baba. Okay? Next. What is a proper fraction? Oh, ulit lang natin sa mga hindi nakaabot kanina. Ano nga sabi natin pag proper fraction? Pag sinabi natin proper, yun ay no, ito ay example ng proper. Mas mababa, no? Yung letter A yung sagot diyan, less than the denominator, no? Mas mataas, mas mababa to. Mas mababa kesa dito, no? Denominator natin to, denominator. Ito naman si numerator. Okay? So, yun. Very good. Alam natin yan. Inulit lang, naulit lang pala. Oh, improper daw. Oh, umulit. Naulit yung mga tanong. Ah, sige, sa bagay, yung mga bagong pasok, okay na yan, no? Ano naman daw improper? Oh, ito naman yung mas mababa, yung denominator. Denominator is lesser. No, so letter numerator is less than the denominator, no, proper yan. Numerator is greater than ito pala letter A pala. Ano ba? Letter A sagot natin, no? Numerator is less than the denominator. Tama ba? Joke lang. Numerator is ano ba dapat? Numerator is greater than letter B. Numerator is greater than or equal to denominator. Okay? Nagigets ba? Di ba sabi nga natin kanina, ito yung improper. Proper, di ba? Proper. Ba't sinabi dyan equal? No? So, ibig sabihin, ito nga, yung 7/7 is consider siya na improper. Wrong po yung B. Numerator is greater than. Hindi. Sa ibang textbook na isasama siya na improper. Okay? Pwede niyong i-research yan, no? Yung 7/7, nakukonsider siya na improper. No? Pwede niyo siyang i-research ngayon, no? Equivalent na sa whole yun. Whole pala yung ganun. Oh, pwede siyang isama. Pero, makukonsider mo siya, no? Pagka inilowest term mo siya, magiging whole siya. No? Kasi, syempre, makukonsider na 1. Consider the nature of math. Okay, next. What is the denominator in the... Ay, ito ba na ulit din to? Naulit na ba ito kanina? Ay, Sir Mostik, andyan pa nga. Good evening. Okay, so meron nagsagot. Alam naman natin yan, no? Ito yung numerator. Ito yung denominator. So, ang sagot dyan is letter B. No? Okay, very good. Next. 14. What is the numerator? Oh, numerator naman daw. Aray. 7/10. Yung, syempre, itong number 7. Okay? Bibilisan lang natin yung madadali, no? Yung mahirap naman, okay? Ito, medyo lang, no? Hindi pa naman eh. Kasi number 15 pa lang. Hanggang 62, ano? Ibilisan natin. What is the equivalent to 1/2? Okay? Meron na nagsagot. Pag sinabi natin equivalent nga, sabi natin, pareho yung value niya, no? So, yung pareho yung value niya is, eto, no? Kasi yung 1/2, pag minultiply ko to sa taas ng 2, minultiply ko rito sa taas, magiging 2/4. No? So, siya lang yung pinakakatumbas niyan. Meron pa ba? Wala na. Pag sinabi natin equivalent, kapareho. Same value. Okay? Next. Ay, ano. What is the value of the fraction? Okay, madali lang. Wala pa kasi, ano pa lang eh. Pampainit pa lang 1 to 20, pampainit pa lang 2. Definition pa lang, no? So, sabi nga natin kanina, ilo-lowest term mo yan. 3/3, magiging 1 siya, no? Okay? Kailan tayo nakakakuha ng undefined? Sige nga, pakilagay nga dyan, kailan tayo nakakakuha sa fraction ng undefined? Pakilagay nga dyan sa comment section, paano tayo nakakuha?
Very good, no? Pagka 3 over 0, yan, 1 over 0, 23 over 0, undefined yan. Undefined. Okay? Ito naman, pag baliktad ng, pag denominator, yan, yung denominator mo 0. Kapag ka naman 0 over 3, or 0 over 7, or 0 over 23, yan naman ay equivalent saan? Ma-teacher here. Good evening. Ma'am Girly, no? Pag ganyan naman is, 0 naman yung value niyan. No? So, dito sa problem natin, 1 naman. Okay? So, very good, very good. Okay? Thank you sa mga nag-follow sa atin, no? Salamat po. Ito, medyo, ito sa mga nag-i-start na pang elementary to, pero, minsan nalilito yung iba, nakakalimutan yung ating rule dito. No? What is the mixed number form of improper fraction? Okay. Ngayon, tandaan nyo ha, kapag improper fraction, dun lang tayo pag improper, pwede tayo magpunta sa mix. Okay? Kasi yung proper, hindi natin siya pwedeng i-mix eh. Na? Gets ba? Ang pwede lang natin gawing mix, yung improper. So, yung mix, pwede mo rin siyang ibalik, no, kay improper. Kung anong trip mo, no? Kung anong trip ng iyong teacher, kung anong pinapahanap ni teacher. Okay, so pwede niyong balik-balik na rin, no? Mag-iikot-ikot lang yan siya dyan, no? Babalik-balik lang. Okay? Bloom Premium Style, okay? So, paano daw yun? Ganito lang gagawin mo dyan, no? Ang gagawin mo dyan is, yes, mamilisan, no? Night class ito, palagi. Okay, so, ang gagawin mo dyan, i-divide mo siya. Itong denominator mo, yung magiging divisor. Ito yung magiging dividend, no? Tawag natin yung dividendo, no? So, di-divide mo siya. Paano mo i-divide? Ilang 4 makukuha mo sa 7? 1. Multiply mo. 1 times 4, magiging 4. Tapos, ipag-minus mo. 7 minus 4, magiging 3. Ngayon, hindi mo na siya pwedeng i-divide. Wala ka na pwedeng i-bring down. So, ito na yung magiging remainder mo. And then, bubuuin na Uy, dami nagpa-follow. Very good, no? Bubuuin na natin yung mix natin. So, itong nakuha mong sagot, ayan, yung 1 na yan, ayan yung magiging whole. Itong remainder mo, yan yung magiging numerator. And then, itong divisor mo, or yung denominator mo kanina, siya pa din yung denominator mo. Okay? Para sa mga batakers, no? Yes, madami nanonood, no? Good evening, no? Thank you sa mga nag-follow sa atin, no? And I hope may natutunan kayo ngayon. May matututunan, no? Okay, so sagot natin doon ang letter. Letter A, no? Letter A, ha? Very good, ha? O, sige, titry naman natin siyang ibalik, no? Babalik naman natin. Kasi nga sabi natin, pwede natin siyang ibalik, no? Okay, ito, marami nalilito kasi dito, no? Kunyari, paano naman daw itong mix, gagawin mo siyang improper. Paano daw? Paano? Ang gagawin mo dyan, itong 4, itong denominator na si 4, imumultiply mo dyan. O, multiply mo, ilan? 4. Tapos, i-add mo naman sa numerator. So, 3. O, 4 plus 3, magiging 7. Ano mo? Denominator mo, same pa din, hindi nagbabago. No? Very good, no, Ma'am Girlie? Thank you. So, 7 over 4. So, ganun siya, no? Tama yun, no? 4. Ito, ang denominator, i-multiply mo dito sa kanyang whole number, tapos i-add mo sa kanyang, okay? So, very good, no? 7 over 4. Okay? Ganun tayo magbalik-balik. Pwede mong balik-balikin yan, no? At same answer sa makukuha mo. Okay? Uy, thank you, ma'am, no? Oh, nakita ko, ma'am. Ma'am pala, lang ako nagsisir, ma'am, eh. Ma'am pala, no? Kita ko, what is the term? Thank you po sa heart me, no? What is the term for the top number? Oh, alam na natin to, paulit-ulit pala, no? Ilang tanong na ba to? No? So, sa mga hindi umabot kanina, yung top number daw is numerator, no? Very good, okay? Yan ang numerator. Bottom. Oh, yung bottom daw, ba't paulit-ulit yung tanong? Makinig na mabuti. Totoo. Ma'am Lian, no? Bottom daw, ito daw siya ay denominator, no? Okay? Next. Which is mix? Yes, ma'am, two nights ako absent, kagabi, tsaka nung isang gabi, kasi exam ko nung 2 araw. Bali 3, Friday,
Sabado kahapon, tsaka ang kanina. No? Kahit pa paano nagkaroon ako ng preparation. Hindi talaga kaya, walang tulog. Hindi talaga kaya mag-live. Pero ngayon, sulit naman to kasi hanggang 65 to. Nakita na natin kanina kung paano yung mix. Okay, ngayon, gusto ko ipakita muna sa inyo kung paano siya sinusulat, no? 1 and 1/2. Okay, tapos 9/9. Ito yung D, ito yung C, ito yung B, ito yung A. Ba't kayo nalilate sa pag... napupuwet ka. Proper. Ayan. So, ganito. Ito kasi, thank you, Capes, no, sa pag-send po ng heart me. Sabi, ganito yan. Pagka ganito yung naging problem sa inyo, tapos, kung ganito kayo sanay, i-rewrite nyo. No? Sa mga mag-exam dyan, CSE, kung ano man. Kasi, as a teacher, na gumagawa ng questions sa papel, no? Ano man tawag dyan? Mas madali isulat ito. No? Mas madali siya isulat pag nakaganyan. So, medyo hindi ka familiar sa ganitong pagkakasulat dahil siyempre sa blackboard or sa whiteboard, ganito yung pagkakasulat. Tapos, sa papel, nakaganyan. Bakit, sir? Kasi nga, mas madali siyang i-type. No? Yung mga magagaling sa computer, no, mga teachers natin na gumagawa ng exam, pwede nilang gawin yung ganito sa ano. Pero pagka syempre, iba't iba naman yung ano natin sa technology, ganito yung pagkakasulat. So, pagka nakita mo na ganito, pareho pa rin yan, ha? I-ayos mo na lang na all magti-take, no? Move forward po. Sige, wait lang, ipapaliwanag ko lang kasi baka mag-exam, no? Malito sila, no? So, letter C, mag-apply na, no? After makapasa. Tips after makapasa. Ako kasi 2019 eh. Hindi pa rin March, hindi ko pa rin nagagamit. Mag-loud na lang. Which of the following similar fraction na ito na? Alin daw dyan? Sige nga, pakisagutan. Titingnan natin, no? Thank you po, Sir RJ Polintan. Come what may sa pag-follow sa atin. No? Sa mga nag-follow sa atin, good morning. Ako, Sir Takwa ninyo, nagla-live towing daling araw. Sir Marco, thank you po sa pa-heart me, no? Thank you po. Letter A. Ano muna definition ng similar? Pag sinabi natin similar, alam na natin to. Pag similar fraction, meron kang denominators, same denominator, no? So, titingnan mo dyan, no? Ito, 7, pasok siya doon. Ito, magkaiba, kasi 5 tsaka 8. Ito naman, 4 tsaka 3, magkaiba, ikisan mo din. 6 tsaka 8, mali din. So, very good, nakita ko, ang purong sagot is letter A. No? So, very good, ha? Similar fraction. Okay? Next. What makes two fraction dissimilar? Paano daw siya nagiging dissimilar? Ano ba ibig sabihin ng dissimilar? Pag sinabi nating similar, same kanyang denominator. Pag di similar, syempre, hindi similar. Miss ka na na ay! Andito lang ako sa CBRC Di ba naman kumalis? See you, no? Sa mga estudyante sa CBRC, nasan ba ako? Kidapawan yata ako sa Sabado-Linggo kung ma-push through, no? Sa Kidapawan si Sir Tokwa ninyo. Okay? Tingnan natin dito. So, pag dissimilar, hindi sa similar, ibig sabihin magkaiba yung kanyang denominator. Ano dyan? Different denominators. Same numerator, hindi yan siya, mako-consider. Kunyari, same numerator siya, no? Wala yan, hindi yan dissimilar, no? Okay. Ito bang same denominators? Mga tanong-tanong, lalo sa trio. Possible din di. Ano masagot? Different denominators, di ba? Algebra. Wait. Thank you. B, yung sagot different. Ito kasi pinaka-definition yan, no? Ito kasing same denominator. Ito yung similar, di ba? Similar. Both are improper fraction. Ngayon, kung kasi pareho silang improper, halimbawa, ito, tinan mo.
Both improper fraction yan. Pero, hindi siya dissimilar. Kasi kailangan, tinan nyo, ito example niya, no? Tinan nyo tong letter D para magets nyo talaga na hindi siya pasok. Kasi, tinan mo, both are improper fraction, no? Tinan mo, improper yung 4/3 or 4/3. Yung 5/3 improper din. 'Di ba? Pero masasabi ba natin na dissimilar siya? Hindi siya naka-specified, ba? So, may chances, no? Kailangan natin dito is ano ang definition ng dissimilar palagi, no? For always, no? Lagi lang siya magiging dissimilar pag different denominators. Yun yung kanyang definition. Okay? Paano pag same numerator? Walang ano yun. Kailangan lang similar tsaka dissimilar lang. Same denominator tsaka hindi same denominator. Which of the following contains dissimilar fraction? Ano daw yung dissimilar, yung hindi daw similar? Ito, tinan nyo to. Similar yan kasi 999. Ikisan mo siya. Ito, 574. Ito yun. Tamang sagot, diba? Check. Ito, 888. Ikis. Similar yan. 333. Uy, thank you po, ma'am. No? Heads making pag-send ng 3 fire. No? Thank you po. Okay? So, focus lang sa denominator. Very good, no? Next. How do you convert dissimilar fraction to similar fraction? Ito may tanong na. Paano mo daw i-convert yung testing natin? Maglagay tayo ng dissimilar. 2/3 tsaka 3/4. Etong dalawa na to is dissimilar. So, add the numerators, find the common denominator, subtract the denominators, multiply the numerators. So, ang pagkuha natin dyan, ang ginagawa natin, very good, no? Hinahanap natin yung kanilang LCD or least common denominator. Sa mga nakaabot nung live nung nakaraan, hindi LCD ginagamit natin kundi LCM. Ito naman ay least common multiple. Anong pinagkaiba ng least common multiple at saka least common denominator? Etong denominator pag fraction. Etong LCM pagka mga whole numbers. Okay? Or mga natural or counting numbers. No, so same lang sila ng concept, no? Same lang ng concept, pero magkaiba ng tawag. Dahil pag nasa fraction ka, syempre denominator 'yon. Pero sa whole numbers, multiple. Okay? Ayun yung pinagkaiba ng LCM at LCD. Okay? So ano daw sinasabi doon? Find the common denominator which is 12, no? And then ang gagawin natin diyan, no? Magiging ito 12 divided by 3, ilan? I-divide mo. 4. Diba? 4. Tapos i-multiply mo dito. So, magiging 8. Tapos, kunyari, plus yun. Kunyari lang plus. Plus yan. Gagawin mo rin yan dito sa kabila. Magiging 3. Divide mo muna. 12 divided by 4, 3. Times 3, magiging 9. Ngayon, itong 8 tsaka 9, kung bakit ko ginawang plus, kasi, ayun yung ginagawa natin, hinahanap natin yung LCD. Yes, Ma'am Christina, no? Okay? So, mangyayari dyan, i-add mo siya, magiging, kasi, bakit natin siyang i-add? Kasi nga, similar na siya. Kailan ka lang pwedeng mag-add or mag-subtract pag similar? Okay? So, 17 over 12. Okay? Parang butterfly method. Yes, pwede rin sa butterfly method. Pero mamaya pa naman yun, no? Next. Which of the following statement is true? Similar fraction have the same numerator. Dissimilar fraction always have the same denominator. Similar fraction always have the same denominator. Dissimilar fraction always have the same numerator. Definition, di ba? Mamaya tayo mag-solve. Kasi ginawa ko tong fraction na etong live natin na to para lahat na makover natin. Mula simula ng fraction hanggang matapos. Pero wala pang word problem. Word problem baka bukas na lang. Letter. Which of the following is true? Similar fraction have the same numerator. Mali. Dapat same denominator.
Dissimilar fraction always have the same denominator. Mali. Similar fraction always have the same. Correct. No, same yung denominator mo. Of course, similar. Dissimilar fraction always have the same numerator. Mali. Mamaya-maya, konti, no? Start tayo siguro sa mga number 40 yun eh. Okay? Subscribe! Mamaya, agahan natin bukas, no? Ito na. Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, no? Follow nyo lang para nino-notify kayo ni TikTok pag nagla-live yung finalo nyo, di ba? Follow nyo lang tayong natin dito, okay? Oh, paano yan? Ito na, iba na to, hindi na to similar, dissimilar. Ina-identify na natin kung sino ang mas malaki. Age problem tapos na po, Ma'am Reyna. Nasa na natin. Nandito na, in-upload ko na yung nakaraan.